po, welcome po sa ating channel. At medyo bibilisan natin kasi medyo madami to. At ayun, congratulations sa atin dahil umabot tayo lumagpas na tayo ng 1 taon bilang owner netong ating si Enigma, ating Husky ADV 150. So, pag-uusapan natin ang mga bagay-bagay. So, honest review lang po. Pero bago ang lahat, shoutout muna kay Jerome Laria. At ma-share ko lang, kagabi ay nag-aberya tayo sa ating Honda Click 125. So tumirik siya at ayaw mag-start, nagtulak ako ng mahaba. At salamat sa Diyos ay may tumulong sa atin. So Jerome Laria, isa kang bayani, hero of the night. Matulungin sa mga nangangailangan. Salamat sa iyo, brother. Ride safe palagi. So, simulan natin sa mga like. So, ano yung mga nagustuhan ko dito? So, likes muna para medyo matamis-tamis muna yung ating nanamnamin. Unahin na natin sa kanyang rear suspension. Yung kanyang off-center monoshock / unit swing arm. So, kahit na 1 taon na ang lumipas, ay na-impress pa rin naman ako sa rear suspension ng ating Husky. So para sa akin, ay kontento na ako pagdating sa suspension, lalo na yung rear monoshock. So kaya naman, hindi ko siya mapalitan basta-basta. Kahit na gustong-gusto ko yung Aerox Turbo, ay naisip ko baka magsisi ako sa bandang huli kapag nagpalit ako ng motor. Anyway, sa mga hindi nakapanood ng ating torture test part 1 and part 2 po yan, para naman i-share ko sa inyo yung na-experience ko pagdating sa suspension laban sa mga malulubak o matitinding lubak. So click nyo po yan link na tinuturo ng ating pointer para mapanood ang mga video. So bakit nga ba maganda pa rin yung suspension kahit lagpas na ng 1 taon? Well, honestly, hindi ko nga siya masyadong nagagamit. So may pagka-garage queen o talagang literal na garage queen ang ating si Enigma. So tama po kayo kung iniisip nyo na kaya ganon ang suspension ay dahil nga hindi siya nalalamog, hindi siya bugbog. Siyempre, ibang istorya na kapag ginamit ko siya pang everyday, tapos gagamitin ko rin siya pang trabaho. Kunyari, MC taxi, so magsasakay ka na palagi ng back ride, o kaya maglalala-move ka, yung mabibigat. Ayun, hindi na natin masisiguro dahil malalamog na nga siya. So, yung mga pinagsasabi ko, take it as a grain of salt lang. Huwag kayo masyado magdidepende rito. Dahil iba-iba naman ang mga rider, iba-iba yung riding style, yung kanilang habit, at syempre kung saan nila gagamitin yung motor. Sunod sa ating listahan ay yung dual ABS. Syempre, dahil dyan mas kampante ako sa pagmamaneho. Pero, huwag natin kakalimutan na hindi sa lahat ng oras at 100% na ililigtas tayo niyan. Tandaan lang natin na huwag tayong magiging sobrang kampante. Hindi 100% tayo maililigtas ng ABS, hindi sa lahat ng oras. So, mag-ingat pa rin tayo. Alerto, alerto, alerto. So, ano po bang idadagdag natin sa listahan ng ating likes? Siyempre, yung kanyang looks. Ang maganda niyan ay kakaunti lang tayo. At hindi ko na nga matandaan. 1 beses lang yata ako may nakasabay sa kalye. So, in a way, doon tayo nag-stand out. Dahil kukunti nga lang tayo, para tayong nag-shine sa pagiging unique. Wow. Isa sa mga nagustuhan ko pagdating sa looks ay yung lug nuts dun sa rear mugs. Dahil yan pa lang ang unang kita ko sa isang motor, na-love at first sight agad ako. Tapos, isa sa mga nagustuhan ko sa kanya,
yung upuan. Maganda naman yung kanyang quality, two-tone, tapos makapit naman sa ayun. At simulan naman natin sa lista ng ating mga dislike. Okay, para hindi masyadong masakit, yung mild muna unahin natin. Para hindi kumasaktan yung inyong kalooban, yung inyong mga laman loob. Yung atay, yung bituk. At ito na, ang una sa ating dislike. Siyempre, yung busina. Ganon. Parang ganon lang, mahina. Although, may pakinabang naman siya. Responsive naman siya. Total, bawal din naman yung masyadong maingay. Kagaya sa Maynila. Kaya, okay na rin yun. Okay, at ang susunod sa ating listahan ay yung TCS. So sa mga hindi pamilyar sa safety feature na to, kapag naka-activate yung TCS, pinapantay yung ikot ng gulong harap at likod. So, hindi tayo basta-basta i-skid at hindi rin tayo basta-basta dudulas at madidisgrasya. Ang disadvantage lang ay nababawasan yung kanyang hatak. Dahil nga pinagpapantay yung ikot ng gulong, nababawasan yung pagiging responsive niya. Halimbawa sa pag-overtake, ang mararamdaman mo yung kulang na niya sa hatak. Kaya naman, dinideactivate ng karamihan sa atin yung TCS. Naisama natin siya sa listahan ng ating dislikes dahil palagi siyang bumabalik na naka-activate. At dahil isa tayo dun sa palaging dinideactivate ang TCS, kaya medyo hassle lang. Pero kahit makulit yung TCS, huwag natin kakalimutan at uulitin ko na safety feature yan. Sorry. Pasensya na. Para matanggal yung antok. Medyo inaantok na tayo. Ayun. Yung susunod sa ating listahan ay yung fuel consumption meter. So, yung gauge. Yung ibang motor, meron yan gaya ng Honda Click 125. So, kahit anong oras, napakadali mo lang ma-check yung nakonsumo mo na gasolina. Pero dito sa ating Husky ADV, walang ganyan. So, magmamano-mano pa tayo, i-compute natin, kailangan natin ng oras, pasensya, syempre. Tapos, yun nga, dahil ang ginagamit lang natin, ang alam lang natin, ay yung full tank method. So kagaya sa akin, hihintay ko munang umabot yung akin trip sa 50 kilometers from zero. Kaya medyo matagal. At ang pang-apat natin sa listahan ng mga dislike ay yung side stand. Yung sinisipaan ba, medyo bitin lalo na daw kapag naglagay ka ng crash guard. Natatakpan ng crash guard yun, yung sinusungkit natin, yung sinisipaan natin. Kaya ang ginagawa ni iba, nag-extend, weldingan o hinihinangan, etc. o ano man. At ang susunod sa ating lista ng dislikes ay yung kanyang buttons. Lalo na yung passing light. So, hindi siya masyadong premium. Yan tulad na natin doon sa Japanese brand na ADV. At isama na natin dyan yung kanyang passing light na madalas pumapalya. So, palagi ko pa namang ginagamit yan. Hindi siya masyadong responsive. Okay, yan na po pala yung last sa ating lista ng dislikes. So, mag-move on na tayo sa pinakahihintay ng lahat. Ano pa ba? Di yung issues na na-encounter ko sa sa loob ng isang taon. Again, para hindi masyadong masakit sa kalooban, para medyo matamis-tamis muna, unahin natin yung issue na dun sa seat
lock. Yung mahirap isarang upuan. Anyway, meron tayong video. Ito. Yan yung solution para dyan sa ating mahirap isarang cover ng ating U-box, which is yung ating upuan. So, i-click nyo lang yan, yung dinuduktok ng ating kamay. Tapos, isunod na natin yung garnish na yan, yung nasa gitna, yung cover ng screw ng ating fairings. Well, simple lang naman yan. Madali siya matanggal. At kung gusto niyo yung gagawa tayo ng video kung anong ginawa ko dyan sa yung ating solusyon. Kasi naging biktima rin ako niyan. Yan. Kasi nga madaling matanggal, masanggi mo lang ng kaunti, dagdag na kagad. So, nawala yung ganyan ko. No? Bumili ako sa kasa dahil hindi na siya covered ng warranty. Pero para sa akin, depektibo yan. Madaling matanggal Kapaumanhin po at hindi ko na pinakita for safety reasons. Ang pangatlo sa ating listahan ay yung nag-uuwido sa ating CVT cover. So, pag tinanggal mo yung cover, plastic lang yun Meron siyang butas kasi doon sa ilalim na pinapasukan ng tubig at doon nagsisimula siya mag-umido. Hindi ko lang alam kung okay lang yan o delikado sa hinaharap. Speaking of hinaharap, yung fender natin sa harapan medyo maikli, bitin. So meron mga butas doon sa ilalim na pwedeng pasukan ng mga nasasagasaan nating mga tubig-tubig. Ganon din nga pala sa rear fender, bumabalik din yung nasasagasaan nating tubig o putik. So, yun na yung mga minor issue. Kaya dito na tayo sa major issues. Pasok natin agad yung mga kalawang sa chassis. So, kapag binuksan mo yung U-box, tinanggal mo, makikita mo kagad bubungad sa'yo yung mga kalawang. So, compare natin dun sa ating Click 125 na 5 taon na. At kapag nasilip mo yung mga chassis, wala siyang masyadong kalawang. Meron na talagang kakaunti. Kahit na napakarumi nung motor ko, yung kaloob-looban niya, kapag tinanggal mo na nga yung dumi, kakaunti lang talaga rin yung kalawang. So pagdating sa ating Husky, medyo kalawangin. Yung chassis pa lang naman. So far, yung chassis pa lang. Nandito sa taas yung ating link na doon sa ating video na in-upload at hinanap natin kung saan dumadaan o pumapasok yung tubig na nagkakos ng alawang. At etong link naman na itinuturo ng ating pointer ay yung solusyon para mabawasan o mapigilan yung pagpasok ng tubig na nagkakos ng kalawang sa ating chassis. At ang susunod sa ating listahan ng mga major issues, siyempre huwag natin kakalimutan yung mga naranasan ng first batch kasama ko. Yung chassis at saka yung fairings na nag-uumpugan o nagkakaskasan. Yung iba nagka-crack, sa akin nagagasgas. At ayun naman ay mapapanood nyo rin sa ating link na tinuturo ng ating pointer. Well, anyway, sabi nila nagawa na raw ng paraan yung mga bago. Maaring nag-grinder na yung kanto ng chassis na tumatama sa fairings. Pero isasuggest ko pa rin na i-double check nyo. Halimbawa, bumili kayo ng bagong unit, itanong nyo na o ipabukas nyo para makita nyo ng actual. Maikwento ko lang yung nangyari sa akin. Hindi naman nag-crack, nakayod lang naman. Pero pinalitan pa rin nila. Ang magiging problema lang yan, syempre, yung emblem. Kasi yun din yung ikakabit sa bago. Papalitan kasi nila ng chassis dahil nga nakayod yun sa akin at pumayag ako. So tinanggal yung emblem. Ang magiging problema kung ikaw na
o sila man yung magbabalik, bibili ka na nung double-sided tape. At ang masama pang nangyari sa akin nun, napeki pa ako. At eto na ang pinakauli sa listahan natin ng mga issues. Walang iba kundi yung keyless assembly. So, major issue. Ito na yung pinaka major issue. Kasi syempre, hindi mo naman mag-start yung motor natin kapag may problema yan. At ganito nga yung nangyari sa akin. Namatay yung motor natin, yung makina, sa alanganin lugar pa. So, crossing sa stoplight. Na itabi ko naman na maayos. Pero syempre, mapapahamak pa tayo nun. Anyway, dinala ko sa kasa. Nag-research na rin ako ng kung ano-ano. At yun nga, meron akong nabasa na ang pinalitan lang sa kanya yung keyless assembly na ayos naman. So pagdating ko ng kasa, sinabi ko rin naman yun. Sinuggest ko. So in short, pinalitan yung ating keyless assembly at naayos. At ayun nga yung mga issues, major, kahit hindi major. Anyway, tatalakayin din natin ngayon yung mga naririnig ko na issues. Kasi meron yung talagang general. Lahat to. Sigurado lahat to. Unahin natin yun. Baka makalimutan ko pa Yun yung pagbukas ng gas tank cover. So ganito siya, no? Sa tuwing bubuksan mo yung gas tank cover, sabihin na natin nakapatay yung ating motor, kailangan mo pa siyang dumaan sa switch on. So bubukas yung ating panel, magkakaroon ng power. So, gagana yung ECU. Tapos, bago mo marating yung pag-flip o pagbukas ng ating gas tank cover, mamamatay na yung ECU o yung ating panel. Ngayon, bubukas na yung gas tank cover. Syempre, i-release mo na yung pag-push o yung pagpigado sa ating dial o yung ating keyless switch. Tsaka siya parang mag-spring back kasi para siya may spring. So pag release mo, mag-switch on uli yung ating panel. Bubukas uli yung ating ECU. So madalit sabi, ang nangyayari sa ECU natin, bukas-sara, bukas-sara. So ang iniisip ng ating mga ka-aviso, masisira yung ating ECU. At ganun din naman yung nararamdaman ko kasi nga biglang bukas, biglang sara, biglang bukas uli. So, mga ka-aviso, sa tingin nyo ba tama yung naiisip namin? Sila muna, syempre. Nag-agree lang ako. Agree ba kayo na malaki yan dyan sa masira yung ating ECU kapag ganyan, bukas-sara, bukas-sara? Comment na lang kayo kung meron kayong mai-share. At ayun, medyo napahaba na tayo ng todo, sobra-sobra. Kaya naman, tatapusin na natin ang video. At, bago lahat, masabi ko lang na kahit ano pa man ang mga naranasan ko, issue, major o minor, nagawa naman lahat ng paraan yan. At, kita nyo naman, nasa atin pa rin si Enigma. Ibig sabihin, okay naman din siya. Anyway, bago ang lahat, please like, share, and subscribe. Thank you. At ayun po, hanggang dito na lang. Marami pong salamat sa pagsama sa atin. Sana ay meron kayong makapulutan ng aral. At hanggang dito na lang po. Ride safe palagi. Bye, bye, bye.